Sa apat na pintong apartment na iyon, kami ang pangatlo. Panghuli ang sa mag-asawang Steve at Vivian. Kaya magkatabing pinto kami. Maglilimang taon na kami sa apartment na iyon. Sina Steve at Vivian mag-aanim na buwan pa lang. Bago pa lang, hindi pala kapitbahay kaya hindi kami gaanong magkakilala. Anim kami sa apartment. Ang tatay at nanay ko na parehong empleyado sa gobyerno. Kaming tatlong magkakapatid na ako ang panganay at ang aming katulong. Kakatapos ko pa lang ng business administration at kasalukuyang naghahanda sa review sa board para maging CPA. Sa kabilang pinto naman, tatlo lang sila. Sina Steve at Vivian at ang kapatid ni Vivian si Elaine. Nakakatapos din lang ng high school at mag-first year college sa pasukan. Dati tahimik na tahimik sa kabilang pinto lalo na pag pumapasok si Steve. Pero nang magsimulang mamasukan si Vivian bilang sales girl sa isang malaking department store, nagsimula na ang kanilang madalas na pagtatalo na naririnig hanggang sa amin sa kabilang pinto. Nangako kang di ka makikipag-usap sa lalaking yun. Ngayon sama-sama ka pang kumain at pahatid. Aba, parang inaanyayahan mong magbalikan kayo. Kadalas ang sinasabi ni Steve sa mataas na tono. Ang dumi ng isip mo. May pinag-aralan yung tao. Hindi niya iisipin papatulan ko pa siya. Ang akin naman ay parang pagbibigay lang. Alang nga namang bastyusen ko siya. Pananggal lang ni Vivian sa malakas na boses. Isang gabing wala pa si Steve. Nagulat ako nang makitang may dalang malite si Vivian at dali-daling lumabas. Natano ko siyang sumakay sa isang magandang kotse sa tabi ng driver na mukhang mayaman. Binaling ko ang kabilang pinto at nakita ko si Elaine na nakatayo roon. Nagpapahid ng luha. Ibig kong magtanong pero pinigil ko na lang ang sarili. Ayokong masabi ni Elaine na usisero ako. May crush pa naman ako sa kanya. Napakaganda ni Elaine. Makinis, maputi, husto sa taas. Napakaganda ang hubog. Palibhas ay magdi-17 anyos pa lang. Sabi ko nga sa sarili ko, makapasa lang ako sa board. Liligawan ko si Elaine. Kung ako'y magtatrabaho at maging nobya ko siya, ihintayin kong makatapos siya at saka ko yayayain magpakasal. Ang ganda ni Elaine ang gusto kong mapang-asawa. Halos walang kapintasan at alam kong kahit umedad pa siya, mananatiling maganda pa rin siya dahil isem-iling face. Umihigbi pa si Elaine nang muling pumasok. Naawa ako sa kanya dahil para ko nang natitiyak na sumama na sa lalaking nakakotse si Vivian. Iyon ang lalaking tinutukoy ni Steve pag sila'y nagtatalo ni Vivian. At total man si Elaine sa ginawa ng kapatid, wala siyang magawa. Mabait si Steve at mas gwapo sa lalaking iyon. Si Steve din ang nagpaaral kay Elaine at nagbigay ng baon sa araw-araw. Bukod pa sa mga kagamitan nito, kaya laging maganda at mukhang napakalinis. Nang gabing yun, nang dumating si Steve, pinakinggan kong mabuti kung ano ang gagawin nito pag nalaman ang ginawa ni Vivian. Ilang sandali pa'y nakita kong lumabas si Steve at bumili ng maraming beer sa tindahan.
Ilang oras pa'y nolanagan ko ang mga impit na higpi ni Steve sa salas. Hindi nagtagal ay naging katahimikan. Ilang sandali pa'y marahan akong lumabas. Maingat kong sinilip kung ano ang nangyayari. Nakita kong pinupunasan ni Elaine si Steve na nakahiga sa sopa. Umiyak din si Elaine dahil sa awa nito sa bayaw. Ako man ay nakadama ng awa kay Steve at inis kay Vivian. Nang sumunod na mga araw, napansin kong bihira nang pumasok sa trabaho si Steve. Lagi itong malungkot pag lumalabas sa bahay at madalas naglalasing na mag-isa sa bahay. Hanggang isang gabi, nakita kong inalalayan ni Elaine si Steve paakyat ng hagdan dahil baka ito'y mahulog sa kalasingan. Nang matiyak kong nasa kwarto na ang mga ito, ay pumasok ako sa aking silid. Mula roon ay binuksan ko ang grill ng bintana at nakamasid ako sa bubong ng kusina namin. Sinilip ko kung ano na ang kalagayan ni Steve. Nakahiga ito sa kama. May basang bimpo si Elaine at marahan niya itong pinupunasan habang inaalis niya ang kasuotan nito. Si Elaine, hindi ko mapigil na hindi titigan ang harapan ni Elaine na aninag sa manipis na t-shirt na suot nito. Puting-puti ang kutis sa suot nitong maikling short. Maya-maya ay napansin kong tinatanggal ni Steve pati pantalon. Nagpatulong kay Elaine na hinayla ang leleyan. Nang may alis na ni Steve, pinaupo niya sa gilid ng kama si Elaine. Nagpapunas ng buong katawan. Napansin kong namumukol ang harapan nito nang pinunasan na ni Elaine. At biglang ipinapatay ang ilaw. Muling pinabalik si Elaine sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Naanagan kong nagpupunas pa rin si Elaine sa dilim. Noon kong naisipan na umalis sa gilid ng bintana dahil baka ako ang mapansin mula sa loob. Kinabukasan napansin kong tahimik sa kabila buong maghapon. Nang mga parteng 10:00 na ng gabi nagkailaw sa ibaba. Sumilip ako mula sa labas at nakita kong kumakain sa komedor sina Elaine at Steve. Parehong bagong palaygo. Nakapatong ang tuwalya sa balikat ni Steve at si Elaine na may balot ding tuwalya sa buhok. Masayang nag-uusap ang dalawa habang kumakain. Nang matapos, tinungo ni Steve ang salas at nanood ng TV habang nagliligpit ng kanilang kinainan si Elaine. Maya-maya'y pinatay ni Steve ang TV at lumapit kay Elaine na naghuhugas ng pinggan. Muli akong pumasok sa amin at tumakyat sa bintana ng aking silid. Sinilip ko mula sa bubong ng kusina kung ano ang reaksyon ng dalawa. Kung nakalimutan na ni Steve ang masakit na ginawa ni Vivian at nagulat pa ako nang mula sa likod ay niyakap ni Steve si Elaine. Nabigla ako nang di pinansin iyon ni Elaine. Patuloy ito sa paghuhugas ng pinggan hanggang pumipisil-pisil si Steve. Ay lalo akong nabigla nang sumunod na ginawa ni Steve habang abala si Elaine sa kanyang ginagawa at wala man lang itong pagtutol. Hindi ako makapaniwala sa kanilang ginagawa. Maraming tanong ang naglalaro sa aking isipan. Maya-may namatay na ang ilaw sa ibaba. Nabuksan ang ilaw sa silid. Magkasunod na pumasok ang dalawa. Isinara ni Steve ang pinto. At mula sa basag na jealousy ng bintana, kitang-kita ko nang muling yakapin ni Steve si Elaine. Mahigpit din ang yakap ni Elaine. Hinalikan ni Steve si Elaine. Napasandal ako sa dingding ng aking silid. Hinayang na hinayang ako kay Elaine. Pumatol ito sa kanyang bayaw. Nang muli akong sumilip, nakita kong inilabas na ni Steve ang sandata. Noon ko nakita ang buong kagandahan ni Elaine. Ang kaputian nito at ang dalawang bundok na mayon sa katatagan. Napakaganda pala ng kayamanang iyon ni Elaine.
Kahit na sinong lalaki ay hindi pagsasawaan ang kagandahang iyon ni Elaine. Kahit na hindi ko pa nakita ang kay Vivian, natiyak ko na mas maganda ang kay Elaine. Bukod pa sa napakaamong mukha nito, halos walang kapintasan. Napansin ko na lang na nakakaramdam na ako. Pinagbuti ko ang pagsilip lalo na nang ihiga ni Steve si Elaine sa kama. Tamang-tama na nawalan na ng pagkakataon si Steve na patayin ang ilaw sa pag-aakalang wala namang maaaring makakita sa kanila dahil sarado ang mga bintana maliban na nga lang sa isang dahon ng jealousy na nabasag ng minsang bumagyo at di nila akalaing naroon ako. Kitang-kita ko ang pagiging abala ni Steve. Si Elaine naman ay mahinahong nakahiga lamang at nakapikit. Tila ninanamnam ang bawat sandali. Nang bumaba pa si Steve, kitang-kita ko ang tila rosas na iniingatan ni Elaine. Halos hindi mapakali si Elaine sa ligayang hatid ni Steve. Noon kong nakitang tumaas si Steve, maya-maya unti-unti nang nagsimula. Hindi ko lubos na maunawaan kung ano ang nararamdaman ni Elaine, kung nasasaktan ba siya o ano pa man. At nagsimula ng kumilos si Steve. Muli kong narinig ang tinig ni Elaine at natiyak ko kung ano ang kanyang nadarama. Kasabay niyon ay nagyakap muli sila. Alam kong kapwa walang mapaglagyan ang kaligayahan ng dalawa ng mga oras na iyon. Kahit ako ay nilalamok, hindi ako umalis sa aking kinalalagyan. Kitang-kita ko ang paulit-ulit nilang ginagawa. Tila walang kapaguran. Pinagsawa ni Steve ang sarili sa kagandahan ni Elaine, na gustong-gusto rin naman ng dalaga, ng mga sumunod na araw. Kahit na tanghali ay naglalaan ako ng oras upang muling sumilip sa bagong nagaganap sa bintana. Naroong natuto na rin si Elaine sa marami pang bagay na tanging si Steve lamang ang nagturo sa kanya. Hindi ko matandaan kung nakakailang ulit sila sa maghapon at sa magdamag. Hanggang soan ko na rin ang panunood sa kanila, nakaukit na rin sa akin ang buong kagandahan ni Elaine, kaya kahit nakikita ko siyang nagwawalis sa harapan ng apartment para ko na rin nakikita ang kabuuan niya. Tandang-tanda ko ang bawat bahagi hanggang isang araw pagkaraan ng 2 buwan umalis sa apartment na iyon sina Steve at Elaine. Kung saan sila patutungo ay hindi ko alam. Ang napansin ko lang parang naglilihi na si Elaine. Pagkaraan pa ng 2 buwan, si Vivian naman ang dumating. Ako pa ang napagtanungan. Wala naman akong masabi dahil hindi naman nagpaalam ang mga ito nang umalis. Malungkot na lumisan si Vivian. Wala na siyang kasama. Wala na ang kotse at ang lalaking iyon. CPA na ako at nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya at mahigit na 3 taon na ang nakaraan nang makita ko si Elaine. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Nagbatian kami sa malaking shopping center na iyon hanggang lumapit sa amin si Steve na may dala na batang magda2 taong gulang. Isang cute na batang babae. Inamin nilang iyon ay anak nila. Napangiti ako habang tinatanaw ang tatlo na mukhang maligayang maligaya.